Kumusta? Napapansin mo ba, lalo na siguro sa mga nakikita mo sa paligid o nababasa, na parang may disconnect na yung ilang tradisyonal na paraan ng simbahan sa takbo ng mundo ngayon? Oo, parang ganun nga. Kasi sa panahon ngayon, di ba, mataas ang value sa pagiging totoo, yung authenticity. Tapos, medyo may pagdududa na rin sa malalaking institusyon. Malakas yung ganung sentimento. At saka yung uhaw para sa tunay na connection, grabe. So, saan nga ba patungo ang mga faith communities nito? Well, eto na nga siguro yung tatalakayin natin based sa mga sources mo. Tama. Kasi yung mga sources na pinadala mo, mga artikulo, notes, umiikot sila sa isang, sinaunang konsepto. Yung koinos. Galing pa sa mga unang Kristiyano. Oo, koinos. At titingnan natin kung paano ito posibleng sagot, di ba? Sa mga hamon ngayon, lalo na sa konteksto ng tinatawag na postmodern age. Yung postmodern age, madalas mabanggit yan. Oo nga eh. At para lang malinaw sa nakikinig, itong postmodern age na madalas mabanggit sa sources mo, ito basically yung panahon kung saan marami ang nagtatanong sa mga dating siguradong sagot, ganun, o kaya sa malalaking institutions. Tama. Mas gusto nila yung personal na experience, yung maliliit na community. Exactly. So, handa ka na ba? Susuriin natin kung paano itong pagbabalik ugat sa koinos ay nag-aalok ng pag-asa at ibang paraan ng pagiging community. Sige, let's dive in. Okay, isa nga sa mga malalaking tema na lumabas, eto na nga, yung lumalaking pagdududa sa mga institutions. Kitang-kita yan. Marami yung parang naghahanap ng spiritualidad pero, alam mo yon, umiwas na sa mga formal na struktura, yung hierarchy, yung organisadong reliyon na parang ang impersonal. Oo, yung feeling na numero ka lang. Yun nga, malakas talaga yung paghahanap para sa isang bagay na totoo. Yung ramdam mong bilong ka at saka may makabuluhang ugnayan. Dito nga kumapasok yung koinonia o koinos. Ang kapansin-pansin dito, based na nabasa ko rin sa sources mo, hindi lang ito simpleng fellowship Yung panglinggo lang o paminsan-minsang gathering. So mas malalim pa. Oo, mas malalim. Kasi base sa paglalarawan, lalo na sa gawa kabanatang 2 na binabanggit doon, ito'y aktibo at malalim na pakikilahok sa buhay ng isa't isa. Pakikilahok, paano? Hindi lang sa usaping espiritual, kundi pati sa praktikal na pangangailangan, saka sa shared mission. Isipin mo pagbabahagihan ng buhay, ng pagkain, panalangin, pati na raw ng mga ari-arian noon. Wow, grabe pala. Talagang shared life. Yun yung key point Ang koinos ay fundamentally tungkol sa malalim na partisipasyon at commitment sa isa't isa. Hindi lang basta pag-attend o pagiging miyembro sa listahan. It's a shared life talaga, hindi isang programa lang. Okay, so parang sinasabi ng sources na hindi aksidente na yung mga hinahanap mismo ng mga tao ngayon, yung authenticity na yan, yung active participation. Oo, yung pagiging totoo. Yung pagpapahalaga sa kwento ng bawat isa. Yung community over institution, swak na swak pala o tugmang-tugma dito sa koinos model na to, na galing pa sa unang siglo. Eksakto. Yun yung nakita ko ring point. Imbes na tingnan bilang banta itong mga cultural shift, nakikita sa sources na maaring ito pa nga ang fertile ground, kumbaga, yung matabang lupa, para muling sumibol ang ganitong klase ng komunidad. Interesting. So paano itsura niyan sa praktika ngayon? May nabanggit ba? Meron. Sa praktika, madalas itong nasa anyo ng mga tinatawag na microchurch. Maliliit na grupo lang. Siguro mga 8 hanggang 20 tao, ganun. Maliit lang talaga? Oo. Nakikita sila sa mga bahay o sa kapihan o kahit online na rin ngayon. Tapos yung pamumuno, madalas shared o distributed. Hindi lang isang tao ang bida. Alam mo yon? Okay. Hindi centralized. Tama. At karaniwan, yung mga leaders ay bivocational. Ibig sabihin, may iba silang trabaho o pinagkakakitaan bukod sa ministry work. Okay. Makes sense. Paano naman yung misyon? Yung misyon din, hindi hiwalay na event. Parang naka-integrate na siya sa pang-araw-araw nilang buhay. Sa pagkain nilang sama-sama, sa pag-aaral ng salita,
sa pagtulungan sa mga kapitbahay o sa komunidad nila. May example ba doon? Meron. May example sa isang source, ang isang grupo na regular na nagpapakain sa mga homeless sa lugar nila. Pero ang point daw, hindi primarily para mang-recruit. Hindi yun ang main goal. Hindi. Kundi bilang natural na pagpapahayag lang ng kanilang shared life in Christ. Parang testimony na rin ng buhay nila. Okay, ang ganda pakinggan ng ideal. Pero binabanggit din sa sources mo na hindi raw ito madali. Sinasabi pa nga na ito ay mas magulo raw at mas mabagal kumpara sa mga program-based, event-driven models. Oo, nabanggit nga yun. Ano bang specific na example ng kaguluhan o kabagalan na yun ang nabanggit? At paano raw nila ito hinaharap o nalalampasan? Magandang tanong yan. Kasi yung kaguluhan, madalas daw nanggagaling sa mismong nature ng deep relationships eh. Hindi mo maiiwasan yung conflict, 'di ba? Yung mga misunderstandings. Oo naman, totoo yan. Saka kailangan ng mas mataas na level ng vulnerability, yung pagiging bukas sa kahinaan mo, pati ng iba. Hindi laging madali iyon. Kaya nga siguro magulo. Oo, at mas mabagal din daw kasi ang paghubog ng tunay na komunidad at tiwala kailangan talaga ng oras at intensyon. Hindi pwedeng madaliin, di ba? Hindi tulad ng pag-organisa lang ng isang malaking event. Gets ko. So paano nila hinaharap? Ang pagharap daw dito, ayon sa sources, ay nangangailangan ng intentional na commitment. Commitment sa pagpapatawad, sa pakikinig at sa paglalakad kasama ang isa't isa kahit mahirap. So hindi ito para sa mga naghahanap ng instant results. Talagang investment ng oras at puso. Oo, at kung ilalagay natin ito sa mas malawak na pananaw, nakikita raw natin yung tibay nitong Koinos model sa mga tinatawag na diaspora churches. Alam mo yon, yung mga community ng mga migranteng mananampalataya sa ibang bansa, malayo sa support system nila. Oo. At lalo na sa mga underground churches, yung mga nasa lugar kung saan may persecution o pag-uusig, yung limitado o bawal ang hayagang pagsamba. Grabe. Paano sila nagsusurvive? Ang survival at paglago nila madalas nakasalalay hindi sa laki ng building o budget, kundi sa lalim ng kanilang koinonia, sa lalim ng pagiging tunay na pamilya nila sa isa't isa. Doon sila kumakapit. Wow. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Mukhang malinaw na ang Koinos ay hindi isang bagong strategy lang o gimmick. Hindi talaga. Ito ay isang pagbabalik sa mismong ugat ng Kristyanismo, isang paraan ng pagiging tunay na komunidad kung saan may lalim, may active participation ang bawat isa. At ang mission, hindi lang add-on, kundi bahagi talaga ng kanilang shared existence. Tama. Hindi tungkol sa pagiging mas malaki lang. Oo, hindi lang sa numero, kundi sa pagiging mas totoo at mas konektado. At bilang panghuli siguro, isang tanong na iiwan namin para pagnilayan mo. Sa iyong sariling mundo, sa trabaho mo, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa komunidad na iyong ginagalawan, ano kaya ang posibleng magbago kung yayakapin mo, kahit sa maliit na paraay lang, yung prinsipyo ng mas malalim na shared life? Yung pagiging mas bukas o vulnerable? Yeah. Oo, yun. At yung pagkakaroon ng shared purpose or mission kasama ang iba. Paano kaya nito mababago hindi lang yung personal na karanasan mo ng pananampalataya, kundi pati na rin yung mga tao sa paligid mo? Ano kaya yung isang maliit na hakbang na kaya mong simulan ngayon para maranasan ito, kahit konti lang?